What is up guys? Welcome back to another PC build video. Ako nga pala ulit si Kuya Arns of All World Communications, and today magbibuild tayo ng gaming PC na masasabi kong dream PC ko. Yun nga lang, hindi to sa akin. So, gusto kong pasalamat kay client from Qatarman for choosing All World Communications para sa kanyang high-end gaming PC. Itong system na ito is perfect para sa 4K gaming at sa iba pang AAA games. Gagamitin pala natin dito ay mga high-end PC components like the ASUS RTX 4060 Ti para ma-achieve natin ang best performance possible. At lahat ng yan ay lalagay natin dito sa loob ni Steampunk SP8 first player case. So samahan niyo ako na gawing posible itong ating PC build gamit itong ating mga PC components. Kung bakit ito yung mga napili nating parts, kung paano i-assemble yung unit from start to finish, at syempre later magkakaroon tayo ng performance test. Pero bagong lahat, please like this video, click the subscribe button, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga future uploads namin. And with that being said, let's jump right into it! By the way, meron tayo ditong Supervision 24 inches 75Hz IPS monitor na ibibigay natin kay client as freebies. Pero kung gusto nyo ng ganitong monitor, ilalagay ko yung link sa description below. So simulan natin dito sa ating mga PC components. Yung una natin ipapakilala is itong ating processor. Meron tayo ditong Intel i7 13700K at baka nagtataka kayo kung bakit meron siyang suffix na K sa processor name niya. Yung ibig sabihin dito is unlocked for overclocking. So to give you more info, meron siyang 8 efficient cores, 8 performance cores, 24 total threads, and a max turbo frequency of 5.4 GHz. So kung naghahanap ka ng PC build na intended for gaming and content creation, then you might want to consider this Intel i7 13th Gen processor. So this whole build will be going to this ASUS Prime C790P Wi-Fi. Itong motherboard is LGA 1700 socket ready. Meron din siyang form factor na ATX with PCIe 5.0 at meron siyang 3 M.2 slots. DDR5 ready, merong Wi-Fi 6 at merong new generation USB port. So yung ipapartner natin dito sa ating CPU is itong ating Kingston Fury Renegade 16GB DDR5 memory. So meron siyang frequency na 6000 MHz at meron tayo ditong dalawang sticks ng 16GB. So a total of 32GB para sa ating PC build. And since white yung ating CPU case, saktong-sakto na yung color ng ating memory is white din. So meron siyang RGB lights na pwede natin makonfigure using the Kingston Fury CTRL app na ilalagay ko yung link sa description box below. Yung gagamitin natin ditong M.2 storage is itong ating Samsung 980 Pro 1TB NVMe SSD. Meron siyang 7000 MB per second na read speed at write speed na 5000 MB per second. Meron din siyang PCIe 4.0 interface na 2 times faster kaysa sa PCIe 3.0 at 12 times faster kaysa sa Samsung SATA SSDs. The graphical horsepower will be provided by this ASUS GeForce RTX 4060 Ti na kaya magbigay ng powerful performance with its NVIDIA Ada Lovelace streaming multiprocessors, DLSS 3, and delivering up to 2 times ray tracing performance and power efficiency. Sigurado namang maangas itong ating mga PC components kapag nilagay na natin dito sa loob ng ating CPU case. At yung gagamitin natin dito is itong ating Steampunk SP8 ATX case. So this PC case draws inspiration from steampunk aesthetics na nag-offer ng excellent airflow, spacious interior, at an array of cable management. And with its visually distinctive design, sigurado naman na perfect choice siya para sa mga gamers na naghahanap ng performance at style sa case pa lang. At syempre, color white yung kukunin natin kasi gusto ni client ng color white na PC build. At meron nga pala siyang fan support dito sa gilid, sa taas, at sa baba. At naka-dual chamber na rin siya kaya parang hindi natin makikita yung ating power supply. With its axial tech and 2.5 slot design na ma-maximize natin ang compatibility, cooling efficiency, and superior performance, making it ideal para sa mga small chassis setups. And most of our budget ay napunta dito sa ating video card kasi ito yung magbibigay sa atin ng 4K resolution. And to power this whole system, gagamitin natin si MSI A850GL 80 plus gold rated power supply. Modular na pala siya, so mas convenient
and mas flexible kasi pwede natin tanggalin at ikabit yung mga cables individually, making our cable management neat and clutter-free. Meron din tayo ditong Dark Flash Radiant DC360 Liquid CPU Cooler at syempre color white din yung gagamitin natin. Meron tayong equivalent build nito para sa AMD, which is the Ryzen 7 7700X partnered with the Gigabyte P650E Aorus Elite motherboard. Pero since yung gusto ni client is Intel, so yung gagamitin natin is Intel i7 13700K at Asus Prime C790 motherboard. Pero kung gusto niyo yung AMD counterpart ng build na ito, then you can check out our website na ilalagay ko yung link sa description box below. So yun, I think na-cover na natin lahat ng mga PC components na gagamitin natin sa ating PC build. So let's start building this unit. So magsisimula tayo by installing the CPU, RAM, and SSD sa ating motherboard. Simulan natin by installing the CPU, RAM, and SSD sa ating motherboard while everything is still accessible. Now, first let's put in the processor into the motherboard. Just make it nice and easy. Then snap in the RAM sticks dito sa second and fourth slot sa ating motherboard. And for our storage, tanggalin muna natin itong ating thermal pad sa motherboard. Then dito sa M.2 slot natin, ipapasok natin itong ating Samsung 980 Pro M.2 SSD at ilock natin ang screws ng ating thermal pad. Now for the CPU cooler. Since we don't always use these coolers, kailangan natin ng tulong ni service manual for this product. And since gagamitin natin siya for Intel, then follow lang natin yung instructions dito for Intel support. And before we put in the CPU cooler, i-prepare natin itong ating case. Then ikabit natin itong ating I/O panel. Then next, itong ating motherboard. Screw into place natin dito sa ating CPU case. Tanggalin natin itong ating pre-installed book sa may processor sa motherboard. Tapos ilagay na natin itong screw nuts para sa cooler. Dito naman sa taas, screw into place natin yung fan. Huwag kalimutan maglagay ng thermal paste dito sa processor. Remove the plastic cover sa heatsink, then ipatong na natin and screw into place na natin. Bali yung kailangan pa natin dito is the power supply, kaya kukunin natin itong ating MSI Mag A850GL 80 Plus Gold Rated PSU. Yung pinagandaan nito is modular siya. So yung mga kailangang cables lang yung kukunin natin. The 24 pins, 6 pins for the GPU and the 8 pins para sa motherboard. Make sure na idadaan natin dito sa mga rubber slots sa case para malinis tignan. Gagamit pala tayo ng RGB extension cable para sa ating 24 pins. Pangdagdag pogi points natin. Then the USB, audio, USB 3.0, pati cables for the front panel, ikabit na rin natin. As for the video card, let's unpack this monster right here. Remove natin itong cover sa panel din, ipasok natin si 4060 Ti. Make sure na mag-lock siya, din screw na natin dito. Huwag kakalimutan i-connect yung 6 pins PCIe cable para sa video card natin. At ito na nga, nakikita ko na yung kalalabasan nito. Yung ngiti ko hanggang tenga na, at may pahabol pa. Magdadagdag tayo ng 3 Dark Flash extra fans para mas maangas tingnan. Then, i-manage natin yung cable sa likod para medyo malinis tingnan. And then, ibalik na natin yung mga tempered glass at i-check na natin yung units kung mag-turn on and post. And this is our final build. Moving through into performance, na-meet talaga ni RTX 4060 Ti yung expectations ko sa kanya. Kayang-kaya niya yung mga sikat na AAA games. Let's take for example the Cyberpunk 2077 na naka-enable si Ray Tracing Ultra at DLSS Super Resolution and also nakaset sa high and ultra settings. While playing Cyberpunk, meron tayong na-achieve na average 107 FPS. Kitang-kita naman talaga na near to realistic yung graphics ng ating laro. So anong masasabi nyo dito sa ating build? Ano yung gusto nyong sunod nating i-game test? Comment your thoughts dito sa ating comment section.
So gusto ko ulit magpasalamat kay client from Katarman for choosing Allworld Communications para sa kanyang high-end gaming PC. And if you find any value in this video, please like this video, click that subscribe button, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga future uploads namin. And once again, this is your Kuya Arns. See you on our next video.